Sa kanilang paglalakad ay naramdaman ng babae na siya ay naiihina kung kaya't dali-dali naman itong sinamahan ng lalaki. Subalit marami palang ipis sa loob ng CR kung kaya't ang babae ay dali-daling lumabas. Ihing-ihina talaga ang babae kung kaya't minungkahi ng lalaki na umihi na lamang ito sa damuhan at doon ay binuksan ng babae ang pinto ng kalangitan at binaba ang hagdan upang makaagos ang tubig sa lawang makipot. Pinakita dito ang namumula at napakatambok na monay na kanyang tinataglay at habang ginagawa niya ito ay mapapansin ng matinding kaginahawahan at marami talaga ang kanyang nailabas at napatanong kung hindi raw ba naninilip o nakikinig ang lalaki sa kanya. Sa pag-aakalang iniwan siya ng lalaki ay bigla itong tumayo at tinawag ang kanyang guro, subalit bigla siyang napatumba dahil sa kipot ng kanyang short kung kaya't dali-dali namang lumapit ang lalaki at habang nakadikit ang kumikinang nitong mga bola sa harap at likuran ay nagrereklamo ito sa kanyang guro. Nagulat ang kanyang guro dahil tanaw na tanaw niya ang maladalagang bukid na kulay ng mga joga nito at napatanong kung bakit wala daw itong suot-suot na pangsalo ng kanyang naglalakihang mga bundok. Kaya naman hinawakan ng lalaki ang malambot na wet packs ng babae at sinabing masisisi mo ba ako sa nakikita ko sa iyo ngayon. Gamit ang tissue na may issue ay nagkusa ang lalaki na siya na raw ang magpupunas ng bukal ni Inday sabay diskarte ng hawak nito sa tumigas na pasas na sobra talagang kinahiyaw ng babae. Kilalanin natin si Mang Kepweng, ang tirador sa kagubatan at habang siya ay masayang umiinom ng mag-isa ay biglang lumapit ang dalawang buko sa kanyang harapan na sobra talaga niyang kinagulat. Sa kanyang pagtingin ay tatlong naggagandang dalaga ang bumungad sa kanya na may 6 na bola-bolang daladala at doon ay napag-alaman niya na wala pala itong matutulugan ngayong gabi kung kaya't inalok niya ito na doon na lamang sa kanyang tent matulog ang mga babae. Naging masaya naman ang tatlong babae sa naging alok ng lalaki at sa sobrang saya ng dalawa ay nagbabanggaan ng mga alon sa karagatan na sobra talaga ang kinatuwa ng lalaki. Kaya naman naka-imagine ng kakaiba ang lalaki na ang magiging laban daw ay 3 laban sa isa pero biglang dumating si Haruki na siyang napagkamala ni Mang Kepweng na isang lalaki. Medyo naiinggit si Mang Kepweng dahil isang pogi daw pala ang nakikipag-date sa 3 babae at pagkatapos nun ay nag-usap-usap ang 4 at sinabi ni Haruki na hindi raw normal na matulog ang mga babae kasama ang isang lalaki. Subalit wika ng isang babae ay kung hindi raw kay Mang Kepweng ay wala silang matutulugan ngayon kung kaya't nahikayat na rin nila si Haruki subalit si Mang Kepweng ay hindi makatulog ng maayos dahil medyo masikip ang tent dahil ang kasya lamang dito ay 4 na tao. Nakaisip ng kagaguhan si Mang Kepweng at ninais na kaladyain ng babaeng may kulay buhok na orange subalit ang hindi niya alam ay si Haruki pala ang kanyang hinahawakan. Doon ay napag-alaman ni Mang Kepweng na si Haruki ay isa palang babae at sinabi ni Haruki na buti na lamang daw ay siya ang katabi nito sapagkat ginawa pala niya ito upang maging ligtas ang 3 babae sa kamandag ni Mang Kepweng. Pinatulog ni Haruki si Mang Kepweng sa kotse subalit na-realize ni Mang Kepweng na ang cute pala ni Haruki kung kaya't hinawakan nito ang 2 lobo sa periyaan at minasa-masa na para bang tinapay. Hinawakan din ni Mang Kepweng ang bukal ng laguna at naramdaman niyang napupuno ito ng tubig at doon ay wala nang nagawa si Haruki at sumakay na lamang sa agos hanggang si Mang Kepweng ay makarating sa dulo ng kalawakan. Halina't panoorin natin ang gagawing paglalakbay ni Mang Kepweng sa 4 na bundok na ito at sabay-sabay nating alamin ang mangyayari sa 4 na babaeng kanyang makakasama sa pagkakamping. So hanggang dito na lamang muna ang ating anime recap and see you to my next video. Goodbye!